At sa pagkakataon ito, bibigyan na po natin sa ipapawid ang paliwanag na ako dito sa pamamagitan ng isang batikang profesor. Si Professor Richard Rusby. Professor? Muli po, maraming salamat po sa inyo, Don Manolo. Sa ibayong pagtuliksa sa kasamaan, paglaban sa droga ay ginawang puspusan. Pagpapagong buhay ay ganap ng makakamtan. GMRC ay balikan, magsilbing bantay ng binagong katawan. Maraming itinuturing na dahilan kung bakit ang GMRC o mabuting kaugalian at tamang pamamaraan ay tinatalikuran. Pangunahin na rito ay ang pagkakulong ng mga kabataan, maging ang mga magulang sa gamot na ipinagbabawal, maging ang mga mamamayan na may angking kabutihan ay hindi nakaligtas na mahawa ng virus na dala ng mapumuksang droga. Mga kabataan na dating sa magulang ay gumagalang nang dahil sa droga ay napalitan ng paglapastangan. Gayon din ang ilang mga magulang nang dahil sa droga, pamilya ay napabayaan, mga anak ang labis na naapektuhan. Mga lutang na isipan ng mga magulang at ng mga kabataan, sariling tahanan ay pinagnanakawan, sariling kadugo ay pinagsasamantalahan. Tahimik na mamamayan ay napuspos ng kabalisaan, nilukuban ng labis na takot na maging biktima ng kasamaan. Dati-rati, ang pagtuturo ng mabuting kaugalian at tamang pamamaraan sa unang baitang pa lamang ng mga mag-aaral ay porsigido ng itinuturo ng magkatuwa ng mga guro at ng mga magulang. Sa pamamagitan ng gawa o tamang pamamaraan, ipinakikita sa mga kabataan ang tamang asal o kaugalian. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa samot-samot na dahilan, ang GMRC at ang tinitong kahalagahan ay tuluyan ng natalikuran ng hindi namamalayan. Namayagpag ang masama na pinalala ng paggamit ng ipinagbabawal na droga. May ilang mga nilalang na nagpapakita ng kabutihan, subalit pagtalikod, iba ang pinagkakabalahan. Bunga nito, ang katotohanan ng GMRC ay natakpan ng kasinungalingan na naging dahilan ng paglaganap ng higit na kasamaan. Kasamaang dulot ng droga mula sa mga taong sa kapwa ay walang pagpapahalaga. Drogang ipinagbabawal ay pinalas. Mga taong may hina, mabilis itong kinagat. Mga magulang at mga anak, marami ang napahamak. Kapahamakang dulot ng droga. Paano ba kayang maisasalba? Malumanay na pamamaraan. May magagawa pa nga ba? Dahil sa droga, marami ang nawasak na pamilya. Buong pamayanan ay nawalan ng katahimikan. Binalot ng dilim, sinakmal ng takot, bunga ng mga krimeng karimari-mari. Drogang nagpapahina ng puso at isip, silakbo ng damdamin ang laging nananaig. Kontrol sa sarili ay hindi na magawa, huli na ng mamulat sa nagawang masama. Kasamaang tulad ng murder at homicide, mga kasong pagpatay, ito ang isinasaad. Theft and robbery, snatching and hold up, sa mga lansangan ito ay laganap. Mga kasong incest na natutulak ng sexual relation ng magkakamag-anak. Ilang kasong rape ang ating nasaksihan tungkol sa mga babaeng pinatay matapos na pagsawaan. Halimbawa ito ng mga kasong karumal-dumal, epekto ng paggamit ng drogang ipinagbabawal. Paano mong pipigilan ang mga taong lutang ang isipan, walang ibang hilig kundi layaw ng katawan? Tangkain mong sila ay pangaralan, hihiyain ka nila at pagtatawanan. May mga drug addict na dinala sa pagamutan, subalit paglabas, droga ay kinasabikan, higit pa sa dati ang naging kasamaan. Salamat na lamang sa kasalukuyang pamunuan na tumatayong kataas-taasan nating mga magulang. Paglaban sa droga ay naging puspusan. Tamang oras ng pag-uwi ng tahanan ay isinakatuparan. Ngayon ay malaki na ang naging pagkakataon upang ang mga magulang at mga kabataan sa lugmok na sitwasyon ay muling makabangon. Huwag sayangin ang panahon. Piliting makalaya
sa madilim na kahapon. Mga nakaraan ay ituring na hamon upang sa pagbabagong buhay tayo ay makatugon. Mabuting kaugalian at tamang pamamaraan sa tuwin ay pag-usapan. Itanim na muli sa puso't isipan. Kapag nagkakayo, tukso ng kasamaan ay mapipigilan sapagkat sa katotohanan, GMRC ang bantay ng bawat binagong katauhan. Therefore, God's will be done. Back to you po, Don Manolo. Maraming salamat sa iyo, si Professor Richard Brosling, yung napakinggan. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord.